James, tayo pwede malangin mga naman. Podagilang Diyos, mong banal sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa biyaya, gabay patumawi mo. Sa magdamag na aming panalangin sa iyo. Mga Panginoon, maraming salamat sa katapatan ng bawat isa. Narito kami upang pakinggan ang iyong salita. Nasaga ng akin, wala akong magagawa, O Diyos. Patawarin mo yung abang lingkod, O Diyos. Bigyan mo ko ng malinis na puso't kaisipan. Ikaw mangusap sa amin, mahal na Panginoon, sa ikalalakas na aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, I bind the power of darkness, unbelieving doubts, hindrances, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. At magsabi, praise the Lord. Amen. Praise yan. Unang-una ako nagbibigay na mataas ang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pangalawa, doble paggalang, respeto sa ating beloved honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, the end-time prophet of living God. Amen, praise God, and to his children, sa kanyang mga apo at manugang, praise the Lord. Magandang madaling araw po, umaga po, sa dako na Rosario Batangas Outreach. At di natin malilimutan mga ginitong turo na iniwan sa ating beloved, honorable, Assistant Pastor Lindsay Almeda. Amen? At magsabi, praise the Lord. Ating beloved Mama Dear. Amen. At maging sa ating beloved co-preachers, sa kanyang may bahay, ang manggagawa sa mahal na Panginoon. Magandang umaga po sa ating mga beloved choir. Amen. Sa ating mga kapatiran. Amen. Praise God, nagising pa hanggang ngayon. Amen. Sa aking beloved sweetheart, sa akin may bahay, tulog na yun. Amen. Praise the Lord. Sa aking pamilya, amen. Amen. At magsabi, praise the Lord. Sabi, dadako sa ating konting pag-aaralan. Sana makaabot tayo ng mga kahit 30 minutes. Amen. Kung kakayanin natin. Si maaga pa? Amen. Amen. Maaga pa. Dati natatapos tayo alas 3 eh. Uwi na alas 4. Papayag ba kayo ng gano'n? Sino papayag mo sabi, praise the Lord? Payag nga eh, meron eh. Ating pag-aaralan mga minamahal, be separate. Amen? Be separate. Ano ba yung separate sa pagkaunawa ng bawat isa? Amen? Bigyan natin ng iba pang kataga. Disconnected. Pwede ba yun? Sa be separate, sa disconnected, o unconnected. Sa Tagalog naman, magkahiwalay. Amen? Amen? Bukod. Nakabukod. Amen? Di pwedeng maghalo. Alam niyo po mga minamahal, actually ang kabuuan nito, be not compromise but be separate. Kaya lang nilagay ko, be separate na lang. Amen? Kasi tayo mga minamahal, bilang anak ng mahal na Panginoon, bilang mga anak tayo ng Diyos, iba yung takbuhin natin sa buhay. Amen? Kahit may trials, iba pa rin tayo. Normal yung trial sa atin eh. Normal ang sinusubukan. Amen? Ang tunay na anak ng Diyos, kahit may trials, gumaganap, sumusunod sa kalooban niya. Hindi kasi basihan yung trials na ikaw ay bumagsak, ikaw ay nalugmok. Hindi basihan yung nakaligtasan. Mawawala ka sa Diyos pag hindi ka tumuloy. Amen? Kaya lagi mong iisipin natin, hindi tayo katulad ng sanlibutan. Amen? Hindi ka katulad nila. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, pwede bang magsama yung templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Di ba hindi? Natandaan niyo yung isang kwento sa Biblia na kada gabi,
yung si Baal na dudurog, nasa harapan ng, ano ba yun, yung binuhat nila. Ano yung binuhat ng Israelites na sila'y umahon? Ano yun? Yung buhat-buhat ng apat na nahawakan pa nung isa na mamatay siya. Itinabi ron, di si Baal nadudurog sa umaga. Sa umaga, bagsakan siya. Nakikita nung mga sumasamba kay Baal, inaayos sila sa umaga. Sa gabi, bagsak na naman siya. Alam niyo mga minamahal, ang totoong katotohanan para sa atin, napakapalad natin. Bakit? Nakita na natin yung way ng Diyos eh. Sa atin po namulat. Mamaya may patutotoo ko sa inyo. Tayo kasi mga minamahal, hindi pa pwedeng makihalubilo sa mga hindi mananampalataya. Amen? Kasi talagang masiseparate ka. Kumbaga, sa hinihirang na bigas, sino kapag ani ng kinanda na may kahalong ibang bigas? Makikita mo yung kinanda. Alam niyo yung kinandang bigas? Sino nakakaalam? Magsabi, praise the Lord. Oh, yes. Iisa yata nakakaalam. Mataba siya, di ba? Tapos, may konti-konti siyang brown na guhit, di ba? Masarap siya pag bagong ani. Amen? Pero pag hindi kinanda, makita mo rin, iba rin siya. Kita mo yung palay sa tubigan, payat na mahaba. Pero ang kinanda, palay sa bundok, sa ulan lang umaasa, malulusog. Amen? Magandang klase. Mataas na uri ng bigas. Masarap kainin. Amen? Makakarami ka pagka ang pang-ulam mo sap-sap. At saka, nung araw kasi yan ang aking kinakain, kaya alam ko. No? Ganon halos yung tingin sa atin ng Diyos na napakahalaga. Kung pinahalagaan mo yung bigas, kung gaano kahalaga yung bigas sa iyo na pagkain mo araw-araw, pagkain natin, ganon tayo sa Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon na tayo bilang anak niya ay nakikihalubilo sa bagay na hindi mananampalataya. Amen? Kaya sabi niya, no? Anong pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos sa nabuhay, gaya ng sabi ng Diyos. Nananahan ako sa kanila, tingnan mo ha, at lalakad ako sa kanila. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Tingnan mo? Tinitignan ng Diyos kasi yung tao, yung mananampalataya na nagiging tapat sa Kanya. Ang titignan kasi sa iyo ng Diyos, hindi yung mali mo. Hindi ka titignan ng Diyos sa mali. Titignan ka ng Diyos kung matuwid na lumalakad ka at iniiwasan mo yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa pananampalataya. Yun ang tinitignan ng Diyos. Kasi walang matuwid Lahat pwede magkasala. Amen? Amen? Kaya hindi kanya titignan sa mali. Tulad natin. Pag nagkamali ba tayo? Ibig mo sabihin, iniipon mo yung sama ng loob mo sa puso mo. Sino nag-iipon? Magsabi, praise the Lord. Oh, wala. Kita mo. Kasi sabi ng Biblia. Kasi tayo mga minamahal, gising na tayo sa katotohanan. Amen? Alam na natin, kaya hindi tayo nag-aalaga ng kasalanan. Ang sanlibutan, nag-aalaga yan. Itinutulog yan hanggang kinabukasan kasi isang araw, umaga, ilang araw, isang buwan, 2 buwan. No? Minsan nga kinamamatayan pa Yan yung mga taong walang Kristo. Amen? Hindi tayo katulad nila. Amen? Amen? Kaya nga, sabi niya, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsisihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Ano yung bagay na marumi? Bakit magsihipo? Sabi niya. Hindi literal na hinahawakan yun, mga minamahal. Meaning, huwag kang gagawa ng bagay na ayaw ng Diyos na marumi sa Kanya. Nung araw, alam niyo mga minamahal, nung araw sa Central,
Yung mga elder natin doon ng araw. Pagdadaan sa simbahan, makita niya simbahan. Di ba yung simbahan may mga bakod? Amen? May bakod sila. Hindi pumapasok doon. Talagang lumalagpas. Ang katwiran, marumi ang lugar na yun. Di mo, no? Pero pag babasahin mo talaga sa Biblia, karumal-dumal yun. Diba? Kaya nga bilang anak ng Diyos, wala na siyang idol sa bahay. Amen? Yung tunay na anak ng Diyos, walang idol. Amen? Ang idols, hindi lang yung rebulto. Amen? Hindi lang yun nakasampay sa balikat, sa dibdib, o sa pitaka, o sa dingding. Ang idols, mga minamahal, yung minahal mo ang isang bagay ng higit sa Diyos. Amen? Nakuha niyo? Sino nakakuha? Huwag sabi, praise the Lord. Pakibasa po yung 2 Corinthians chapter 6. Ikalawang Korinto, mga taga-Korinto. 6:16-18. Dito po tayo sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 6, talatang 16 hanggang 18. 16. At anong pakipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay? Gaya nga ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Sa 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipon ng mga bagay na marumi, at kayo aking tatanggapin, at ako'y sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Amen. Pagpalain ng malang Panginoon ang kanyang salita. Tingnan niyo maliwanag, di ba? Sa 18, yung spiritual blessing ng mahal na Panginoon sa mga anak niya. Kasi ang Diyos, gusto niya maging makatwiran ka na lumalakad sa kanyang kalooban. Yun ang nais ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sasalangsangin mo yung kanyang salita sa iyong kagustuhan. Magiging hindi ka ngayon, pag gano'n ang iyong katayuan, hindi ka nakaseparate. Wala ka sa pamantayan ng Diyos. Amen? Minsan kasi mga minamahal, nagiging kapahamakan ng isang tao kapag siya'y tumitingin sa bagay na narito sa daigdig. Pag minamahal niya yung bagay na narito sa daigdig, doon nagkakaroon ng kapahamakan ng isang tao. Hindi niya alam, yung bagay na narito sa digdig, to naalala ko to lagi. Sabi ng mala pastor, brother boy, hindi baling piso-piso, basta patungong langit. Kesa 100,000, ikapapahamak mo naman. Sabi ng mala pastor. Anong ibig sabihin noon, mga minamahal? Mayroong bagay kasi tayong naiyahakbang dahil lang sa ganito. Nagkakaroon ng kapahamakan. Amen? Nag-get niyo ba? Sino nakaget? Magsabi, praise the Lord. Huwag daw ibigin ito. Amen? Oo, kailangan ito ng tao. Pero huwag kang hihigit pa sa Diyos ang pag-ibig mo sa material na bagay. Amen? Kasi magiging katisuran mo yan. Magiging katisuran ng isang mananampalataya. Bakit? Anak ko, hindi naman tinugon yung prayer ko eh. Lagi ako nagkakalob, di naman ako pinagpapala. May utang pa rin ako hanggang ngayon. Yun ang mabigat eh. O, di ba? Kapag ang isang tao nagiging matapat sa Diyos, mga minamahal, ang Diyos ay provider. Amen? Ang Diyos ay provider. Kapag ang Diyos ay provider na nasa puso natin, naniniwala tayo na tayo'y umaasa sa Diyos. Amen? Merong ang tao eh. Gustong bumili ng isang bagay pero walang pambili. Di ba? Pero dumarating sa kanya. Idinadala sa kanya ng mahal na Panginoon. Meron pa nga, unexpectable blessing eh. Basta na lang dumarating eh. Di ba? Kaya sabi, ang malakay totoo eh.
Pagka iuunawain mo ang malakay, sinabi sa ikaputhandog, pagka uunawain mo, hindi ka na aasa sa tao. Hindi ka na aasa. Una, medyo mabigat pagka minsan nangyari na, siyempre, nasaktan mo yung kapatid mo sa isang bagay. Mabigat. Amen? Ayaw mo naman saktan yung kapatid mo, pero nangyari. Kasi gagamitin ni Taning yun, gagamitin ni Taning ito para magkaroon ng problema sa kalagitnaan nyo. Amen? Kaya sabi ng mga pastor, ito tanda ko lahat to eh. Huwag ka nang mangutang doon. Hingin mo na lang sa Diyos. Hingin mo na lang. Natandaan ko to eh, isa pang krusada na nagaganap. Ang prayer ng mga pastor. Mahal na Panginoon, wala talaga, walang pangangailangan. Sabi niya, mahal na Panginoon, babaan mo ko ng isang posteng brilyante ng aking bahay dyan. Gagamitin ko sa krusada. Sabi ng mga pastor, dumating mga minumahal. Paano dumating? Na dumami ang kapatiran, naging matapat ang kapatiran, dumating ang pagpapala, lahat na maging matapat, pinagpala ng Diyos. Amen? Narinig niyo yung patuto ni brother. Ano ba pangalan kanina? Yung unang patuto. Ano sabi niya? Ano sabi ng mga pastor? Yung maulanan. Amen? Nalala niyo? Magkakaroon ng sasakyan. Ba, sabi ko sa inyo, walang umalis sa tayo eh. Oo, walang umalis. Pero totoo, sinabi ng man of God, granted. Granted sa langit. Amen? Kaya ito titingnan nyo lagi, ito mga minamahal. Para yung batong katitisuran na nasa harapan natin, mawala. Para lumakas yung pag-ibig sa isa't isa. Amen? Kahit na nahirapan ka na, bumagsak ka na, huwag mong sabihin sa kapatid mo. Amen? Huwag kang pupunta doon sa kapatid mo para humingi ng tulong. Huwag. Bakit? Magsiselos ang Diyos. Amen? Magsiselos. Great provider ang Diyos. Amen? Kaya nga, pinasiseparate niya tayo. Bakit? Para ibigay yung pagpapala sa atin na malinaw na galing sa Kanya. Para lagi mo siya mapapasalamatan sa langit. Amen? Kasi, kaya nga tayo, mga minamahal, minsan, nagtataka kayo, no? Ang bigat ng trials mo. Pero may alam kang may idea ka, paano tatapusin yung trials mo. Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, huwag mong gagamitin yung idea mo. Amen? Gamitin mo yung kaalaman ng Diyos. Bigay mo sa Kanya. Oh, sabi niya, no? Nabibigatan, cast all you care for me, sabi niya. And all you care for you. Ibigay mo sa Kanya lahat. Bahala nga malabay noon. Tignan niyo, ibibigay ko sa inyo patotoo, yun sa Kuwait. Sabi ng malapay noon sa akin noon, makaka-abroad ka, pero huling bansa mo nang pupuntahan yan. Sabi niya sa akin. Di nandun na ako. 4 na taon. Wala pa rin, di pa rin nabuksan ng gawain. Hindi pa rin. Inaagaw na ako ni Taning. Kala ko mawala talaga ako sa kamay ng Diyos. Oh, kaliwat kanan. Marami Delilah roon. Kaliwat kanan. Yan ang pinakamahinang parte ng mga ka-brother. Gagamit at gagamit siya. Kahit ayaw mo, madidisgrasya ka. Ganun ang nangyari. Alam niyo mga minamahal ko, hindi ako pinalo ng Diyos sa aking heart. Kung hindi ako niya pinalo, hindi mabuksan ang gawain ng Diyos. 3 araw ako nakaganyan, sakit. Kung sa normal na tao, itakbo nila ako sa ospital. Ngayon ang nangyari, sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo sa normal yung dibdib ko. Buksan ko ng gawain mo. Pero nasa nakapatiran. Walang manunugtog. Walang choir. Wala akong kilalang kapatiran eh. Hanggang nagkaroon ng announcement galing sa Maine. Ano ang announcement sa Maine? Magkakaroon ng gathering sa Kuwait. Lumabas sa Facebook ko. Nung lumabas, kinausap ko yung isang preacher na
inutusan. Tinanong ko kung sino, yung ating beloved Minister Pods. Tapos di nag-uusap kami. 1 linggo kami nag-uusap. 1 linggo bago ako magpakilala sa kanya. Nung makilala niya ako, sabi niya, nandiyan ka pala kuya. Ikaw na lang mag-head niyan. Sabi niya, kako. Andito ako, matagal na ako rito, sabi ko. Yun ang naging way, mga minamahal. Pag-post sa FB, naglabasan yung kapatiran natin. Yung kapatiran natin, nasaan? Nasa iba't ibang gawain. Nasa iba't ibang gawain. Kawawa yung kapatiran natin. Kaya nung makakaroon ng gawain, kompleto. Kompleto, iasa mo sa Diyos. Nagdala ang Diyos ng choir, nagdala ang Diyos ng instrumentalist, nagdala ang mahal na Panginoon na magpapaawit. Kompleto talaga. Kompleto. Kaya nagulat ako. Tama ang Diyos. Amen? Kaya pag iniasa mo sa Kanya yung problema mo, solve ang problema mo. Solve. Kaya hindi nasosolve ang problema, mga minamahal. Hindi tayo lumalakad na nakaseparate sa sanlibutan. Amen? Amen? Kasi iniibig mo pa yung bagay na nandun sa sanlibutan. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto niya nakaseparate tayo para wag kang magkasala. Ang gusto ng Diyos, siya ang kasama mo. Hindi yung sanlibutan. Amen? Tinoy, marami tayong kapatiran, may mga minegosyo. Nagkaroon ng pandemic. Amen? Di ba nagsara? Pero yung mga kapatiran natin naging matapat sa Diyos. Yung rep nila hindi nagkukulang, laging puno. Amen? Nagpapatuto sila. Yung ibang kapatiran, kung kailan pandemic, tsaka nakapagpatayo ng bahay. Amen? Pinapatunayan lamang ng Diyos sa atin na walang imposible sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Minsan naan tayo kasi dyan eh. Yung parang gumagawa tayo ng desisyon na gusto natin na yun ang gawin ng Diyos. Hindi po pwede yung gayon. Parang yung Diyos ang pasusunurin mo sa gusto mo. Hindi po pwede yung ganon. Kinakailangan tayo ang sumunod sa Diyos. Amen? Amen! Kaya sabi dito walang bagay na magkaisa ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan. Ang kasalanan at mabuti. Talaga magkahiwalay yun. Amen? Kaya tayo bilang anak ng Diyos, masasaktan tayo sa salita ng Diyos pag hindi mo maunawaan. At higit sa lahat, pag hindi ka sumusunod. Masakit. Amen? Ayaw mo masaktan, pero tinutuwid na kasi tayo ng Diyos. Kasi nire-ready tayo ng Diyos sa rapture. Amen? Nire-ready niya. Lahat tayo may kanya-kanyang trials. Ang mabigat na trials dito. Yan. Pero mas malaki ang ating Diyos dyan. Amen? Higit siyang makapangyarihan kaysa sa nanasa sanlibutan. Amen? Kaya yun ang tinanggap natin. Kaya hindi dapat tayo mag-alinlangan. Bagkus, magpalakas tayo sa Diyos. Tanggapin natin, nagkasala tayo, nagkulang tayo, tanggapin mo. Amen? Pakumbaba ka sa Diyos, Lord, tulungan mo naman ako sa problema ko. Amen? Papatotoo ka, niluluwalhati mo ang Diyos, pinagpala ka ng Diyos. Maganda. Amen? Yung patotoo na yun, iniingatan natin dahil niluluwalhati natin ang mahal na Panginoon. Kapag nasira ni Satanas yung patotoo mo, ang Diyos ang nasisira. Hindi ikaw. Amen? Praise the Lord! Pakibasa po, 1 Corinthians. Unang Korinto, Kapitulo 3, 16 hanggang 17. Dito po sa aklat ng mga taga-unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 17. 16, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Amen? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. 17, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen? Tingnan nyo. Ano sabi niya? Kung gibain. Gibain ng tao yung templo ng Diyos.
Ano mangyayari? Papahamak siya. Amen. Paano ba nagigiba yung templo ng Diyos? Physically. Pagsang-ayon sa sanlibutan. Itong templo ng Diyos, ito tayo, tinatahanan ng banal na Espiritu. Pag ito yung physical na ito, sumang-ayon sa sanlibutan, magigiba na ito. Dahan-dahan aanayin ito. Amen? Dahan-dahan kang mawawala sa kamay ng Diyos. Mawala ang kaligtasan mo. Hima. Maraming Kristiyano ganun nangyayari. Imbis lumakas, lumago, napapabayaan nila yung kaligtasan nila. Kasi titignan mo yung kaligtasan mo, unang-una titignan mo natin kung tayo'y safety sa gagawin natin at kalooban ng Diyos. Amen? Huwag natin nahayaang makalusot si Satanas. Makakakuha ka ng bagay na makakapahamak sa iyo. Amen? Sabi ng Biblia, no? Romans 12:1 and 2, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, kaaya-aya sa Diyos na siyang ninyong katampatang pagsamba. Paano ito ihahain? Itong physical body kung nagkakasala ka sa Diyos. Amen? Walang matuwid, wala kahit isa. Para ihain ito, kinakailangan makapagsisi ito ng lubusan. Humingi ng tawad sa Diyos sa mga pagkukulang. Amen? Para wag matitisod. Para wag masasaktan. Kinakailangan magpakumbaba sa Diyos. Amen? Palakpakan natin nagilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sa dos, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya na lubos na kalooban ng Diyos. Magbago ng pag-iisip, amen? Para mapatunayan natin kung tama o mali ang ating ginagawa. Lagi kang naninikluhod sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos. Lagi kang humihingi ng tawad para tulungan ka kung ano man yung problema mo. Amen? Kasi minsan, yung problema natin, sinosolve na natin na tayo na lang, bigyan natin sa Diyos. Ano mang uri ng problema yan? Financial, material, physical, karamdaman, kawalan. Amen? Tandaan natin mainim. Provider ang Diyos. Amen? Ito, nakakalimutan nyo ng mga anak ng Diyos eh. Pakibasa po itong Romans Kapitulo 6, versikulo 13. At sige, 13 muna. Sige. Dito po tayo sa mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan, Amen? na pinakakasangkapan ng kalikuan, Amen? kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran ng Diyos. Amen? Linaw, di ba? Huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na kasangkapan ng kalikuan. Itong body. Amen? Kung di ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyo namang mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran ng Diyos. O, tingnan mo? Kapag hindi ka lumalakad sa katuwiran ng Diyos, hindi mo na ihahandog yung buhay mo sa Diyos. Kasi yung lumalakad sa katwiran ng Diyos, sinusunod ang nais ng Diyos. At magsabi, praise the Lord. Pag hindi mo nasunod, ikaw ang mapapahamak. Hindi ka magiging hindi ka separate. Makasanlibutan pa rin. Amen? Kaya babantayan natin. Kaya nga inuulit ko sa inyo. Pag kayo nagpapatuto, pagkatapos yung magpatuto, upo na kayo sa bangko, manalangin kayo. Amen?
manalangin po kayo ng pagpapasalamat sa Diyos. Dahil naluluwalhati niyo ang Diyos, nagagalit si Satanas. Pag nagpasalamat ka sa Diyos, tutulungan ka ng mahal na Panginoon. Pero pag hindi ka nagpasalamat ka, tapos pagtapos, umupo ka na lang dyan, hindi ka nanalangin na mahal na Panginoon, panghawakan mo yung aking patotoo sa kalulatian mo. Pag ganun ang iyong ginagawa, hindi mo maluluwalhati sa susunod ang Diyos. Bakit? Pag dumaan ang trial sa iyo, mahihirapan ka. Kaya pag ikaw lagi nakikipag-usap sa Diyos, nagpapakumbaba ka, humingi ka ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. Humihingi ka ng gabay. Ayaw ng Diyos ang kanyang anak ay mapapahamak. Amen? Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? It's a fearful thing, fall in the hands of the living God. Amen? Papahintulutan ba ng Diyos na mawala ka sa kanyang kamay? Papayag ba mahal ang Panginoon mawala ka sa kamay niya? Hindi. Ikaw ang malalaglag sa kamay ng Diyos pag hindi ka sumunod sa Kanya. Amen? Amen? Kaya babantayan natin yung hakbang natin. Di ba? Merong mga tao, kahit anak na ng Diyos, naroon pa yung kanyang pinaka-pride sa sarili. Hindi niya maibaba. Hindi po ganun ang anak ng Diyos. Minsan ako'y dumalangin. Nagtanong ako sa mahal na Panginoon. Nagtanong talaga ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano pang kulang ko? Para makalapit ako, makasunod ako sa iyong kalooban. 1 linggo kong prayer yun, tagal. Yung iba, 1 araw lang, may sagot ako, 1 linggo. Alam mo sumagot sa akin? Ang ating beloved Mama dear. Galit pa siya. Sabi niya, ang taas ng pride mo. Tapos iniwan na ako. Iyak ako sa Diyos. Iyak ako kasi hindi ko alam di ba? Alam ko, nakakalakad ako ng katwiran ng Diyos. Alam ko yung katwiran ng Diyos. Binabaybay ko. Mantaas ng pride mo. Sabing ganun. Sinaliksik ko sa heart ko yun. Hinanap ko kung ano yun, kung nasaan yun. Alam niyo kung nasaan? Kapag hindi ka naging separate sa sanlibutan, ang tingin sa iyo ng Diyos ay ganun. Kasi hindi ka sumasang-ayon sa Kanya na kaya Kanyang tulungan, kaya Kanyang ipag-provide ng kailangan mo. Kasi gumagawa ako nung araw sa sarili kong kakayanan. Nagalit ang Diyos. Pinakita niya sa akin. Pakumbaba ako ngayon, hihingi ako na tawad. Ayoko na mahal po, ikaw ang gumabay sa akin. Yun ang gusto ng Diyos Pag nagkukulang ka, nalalaman mo, nagre-reveal siya sa iyo, ang nais ng Diyos, buong humility, ipakita mo sa Kanya upang gabayan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Buong pagpapakumbaba. Kahit bigalit sa iyo, baka bayaan mo sila. Ang mahalaga, ang Diyos malugod sa iyo. Amen? Tandaan nyo, pagsunod, pagpapakumbaba, pagtitiwala sa Diyos. Langit ang pupuntahan mo. Amen? Huwag mong babaligtarin itong 3 ere. Huwag kang mangangatwira sa 3 ere. Pero pag pinangatwiranan mo to, pwede kang mawala sa kamay ng Diyos. Kaya ko naman yan Kaya ko rin gawin yan. Yung si ako, kalaban ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos yun. Si ako, pride yun. Amen? Pag may pride, hindi nakaseparate sa Diyos. Sa sanlibutan, hindi nakaseparate. Amen? Ano yung 13? Sa Roma 6, 18, 16 po. Pakibasa yung 16. 6, 16. Tapos 18. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 16, talon sa 18. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin ni yaong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Talon sa 18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan
ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Ima! Tignan niyo. Ima! Pinalaya na tayo sa kasalanan. Meaning, wala ka na sa mali. Nandun ka na sa kalooban ng Diyos. Nandun ka na sa katuwiran ng Diyos. Huwag ka nang babalik doon sa mali. Amen? Kasi kaya sabi niya rito, no? Maging pagtalima natin sa kasalanan na ikamamatay. Amen? Maging ang pagtalima sa ikapagiging matuwid. Meaning, dalawa siya, mali o tama, mapapahamak siya. Lalo na itong ikamamatay. At kaya sinabi niya, at yamang pinalaya na kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin na kayo ng katuwiran. Amen? Yung katuwiran, nandun na tayo sa kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Pag wala ka pa sa kalooban ng Diyos, ang katuwiran mo ang nasusunod. Amen? Hindi, gagawin ko to. Kaya ko naman tong gawin eh. Ganun ba? Alam ko na to. Ay, pagsubok lang to. Barang nagmamataas tayo sa Diyos. Hindi po ganun. Teka, pwede kong gawa ng paraan to, ganun. Laging lalapit ang anak ng Diyos sa Diyos. Amen? Yun ang tatay natin eh. Amen? Prinsipe tayo at prinsesa ng Diyos. Yun ang hari. Doon tayo kumakatok sa Kanya. Amen? Doon tayo humingi ng tulong sa Kanya. Amen? Amen. Naunawaan po ba natin lahat? At magsabi, praise the Lord. Ang sabi ng 1 Timothy, unang Timoteo 5:6, datapwat, ang nangagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. Paano nabubuyo sa kalayawan ang isang tao? Kapag siya'y wala sa pamantayan ng Diyos. Once na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, mawawala ka sa kalayawan ng daigdig. Bakit? Kasi sensitive ang espiritu ng Diyos. Sensitive to, ayaw nito na makikihalubilo sa makasalanang tao. Amen? Kaya ito nakarating sa atin, mga minamahal. Kaya ito na-receive natin, nakapasok sa atin. Dahil may man of God na dumadalangin. Yung panalangin ng man of God, nabitawan tayo na sa kamay ng kalaban ng Diyos. Maigpit ang pagkakahawak sa atin ng kalaban ng Diyos. Dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, nakalaya tayo sa kasalanan. Amen? Natandaan ko pa to, isa pang vision na sa malapastor. Ang malapastor nakaluhod. Isipin niyo mga minamahal, nakaluhod ang malapastor. Munggo na dudurog sa tuhod ng malapastor sa kanyang pagkakaluhod. Anong ibig sabihin nun? Dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, ikaw na makasalanan, makakalaya ka sa kasalanang ginagawa mo at magiging tunay kang anak ng Diyos. Marami nangyari rin. Konti pa tayo nung araw nung. Konti pa outreach. Maraming pinakitang vision. Kaya dumami tayo ng dumami for the glory of God. Amen? Di naman natin tinataas sa ating beloved pastor. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hinirang siya ng mahal na Panginoon para sa atin. Amen? 2 Corinthians 6:14-15. 1 Timothy, Tito 1:15. Dalawa po. Nagtatapos na po tayo. Dito po tayo sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, talatang 14 at 15. 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsasampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Amen? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Amen. Praise the Lord. Tignan niyo. Pinagkukumpara ni Pablo kung anong meron sa mabuti at masama. Amen. Yung anak ng Diyos, hindi talaga kasama ng masasama. Ibig sabihin niyan, lumayo ka dyan. Tito 1:15 at Philippians 3:10, Galatians 1:15 at Romans 6:4. Apat na lang. Dito po sa sulat ni Pablo ayon kay Tito, Kapitulo 1, talatang 15. Sa malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa
at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at ng kanilang budhi ay pawang nangahawa. Tingnan niyo. Hindi dahil naka-uniforme. Malinis na. Amen? Yung budhi, delikado pa rin. Amen? Kaya babantayan natin yung ating paglakad sa Diyos. Meron kayang Kristiyano, hindi naman lahat. Hindi lahat. Nakikita ng Diyos kasing ginagawa natin. Amen? Alam niya kung lumalakad ka sa mali o tama o nasa katwiran ka niya. Philippians 3:10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan, sa kanyang mga kahirapan, na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay. Sabi ni Pablo sa Pilipos. Upang mahayag yung katwiran ng Diyos sa kanya, kinakalang makadais ka sa Diyos, makalapit ka. Kinakalang yung mananampalataya, ulamain mo at kilalanin mo ang mahal na Panginoon ng buong puso. Amen? Kilalanin mo siya upang malaman mo kung ikaw ay nasa kalooban niya. Hindi porkit mananampalataya, nasa Diyos na. Nasa Diyos na, hindi ganaw. Ang mananampalataya, hindi lang basta mananampalataya, dapat kilalanin mo na ang iyong pinaglilingkuran Diyos ay makapangyarihan at alam mo kung ano ang kanyang nais sa iyo. Amen? Ito, ipatotoo ko na sa inyo. Meron ako na puntahan kanina, mga kasamahan ko rin dati. Actually, nabautismuhan sa atin. Pero napunta sila sa isang congregation na katulad natin. Naging mga pastor sila ron. Natuwa sila, na-build sila, na-molde. Dumami yung kanilang mga inaalagaan. Pero, pag may sakit, may gamot. Kanina, nakita ko, iniintay ko lang na tawagin ako manalangin, pero karap-harapan, hindi ganun ang katulad nilang sa atin na faith. Kaya napakaswerte natin. Bakit ka mo? Pinagpala talaga tayo. Yung ating faith, automatic, tama yung reveal. Tama yung vision. Yung binigay na libro sa mahal na pastor, amen, na nakasulat ang pangalan natin doon, yung nakasulat yung Jesus Church, Jesus Miracle Crusade, tama, yun lamang mga taong naroon ang nagiging kalugod-lugod ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Tinutugon ng Diyos. Sabi ko nga, ako, observer ako, mga minamahal. Nakatingin ako sa iyong ganoon, inoobserbahan kita. Ayan, alam niyo na yan, ha? Observer ako, lalo pag napunta ako sa mga iba't ibang churches. Pinagmamasdan ko yan, magmula sa pastor. Kung anong, kinakaibigan ko pa yan, inaalam ko kung anong pamamalakad niya. Hindi nila nalagpasan ang tunay na banal na gawain ng Diyos. Palakpakan natin dakilang Diyos sa buhay. Galatians 1:15, Romans 6:4 po, pakibilis po. 1:15 ng Galatians. Dito po tayo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, talatang 15. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamagitan ng kaniyang biyaya. Iwa! Minagaling ng Diyos na binukod tayo mula pa sa tiyan ng ating ina. Iwa! Kaya panghawakan natin to. Huwag tayong patalo. Normal na natutuwid tayo. Amen? Normal na hindi maganda sa ating paningin yung narinig natin, masakit sa atin. Kasi nagkasala tayo eh. Amen? Pero pag matuwid ka sa Diyos, kahit anong bigat nung naririnig natin salita ng Diyos o pagpapaliwanag, hindi ka masaktan, mauunawaan mo. Dahil lumalakad ka sa katwiran ng Diyos. Nakaseparate ka sa kasalanan ng sanlibutan ito. Amen? Ang nasasaktan ng salita ng Diyos, yung hindi sumusunod. Amen. At magsabi, praise the Lord. Romans 6:4 po, uling talata.
Sensya na kayo ng mga minamahal. Nadagdagan na ng kaunti. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 6, talatang 4. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Ima, malinaw, di ba? Mula nang tayo'y binautismuhan at umangat sa tubig, kalakip na natin si Kristo. Amen? Kaya mabubuhay ka na ngayon sa pananampalataya kay Kristo. Pag nabuhay ka sa pananampalataya kay Kristo, malusog ang iyong faith, matatag ang iyong physical, open ang window of heaven sa iyo. Amen? May trials, pero parang baliwala yung trials sa atin. Kasi nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Ang taong hindi makasunod sa kalooban ng Diyos, kawawa naman. Amen? Oo. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, magbuklod tayo mga minamahal. O may problema ang bawat isa, lumapit po kayo sa mga elder ng church para may panalangin kayo. Para yung problema nyo masolve. Amen? Ang sabi ng Biblia sa James, may sakit ba ang sino man sa inyo? Lumapit kayo, tumawag kayo ng elder of church. Anong kasagot doon? The prayer of the righteous man availeth much. Sa panalangin ng mga pastor, sa pamamagitan ng mga elder of church na pinasusugo doon, yung panalangin mo, tutugunin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng ating beloved pastor. Amen? Ganun lang naman kadali. Magpa-counsel ka, Brad, paano ba to? Paano ba gagawin ko rito? Ako'y nahihiya. Huwag ka mahihiya. Ba't ka mahihiya? Magkakapatid tayo sa malaboy na. Sa spiritual, mga minamahal, walang hiya-hiya. Hindi walang hiya, ha? Walang hiya-hiya. Meaning, hindi ka nag-aalinlangan sa kapatid mo. Lumalapit ka sa kanya ng pagpapakumbaba. Kasi sa spiritual, pakumbabaan. Amen? Pakumbabaan, gagamitin mo yung pinakamataas mong humility. Pag nagamit mo yon, matuto ka sa ganon, sus, isang araw, magpapasalamat ka na, sasabihin mo, tunay ang ating mahal na Panginoon. Na-solve ang problema mong utang. Yung kapatid natin, wala na itong kapatid natin na to, kinuha na ng mahal na Panginoon. Banye-banyerang isda, dyan sa Peaceport, ang order niya lang. Napasama ko dyan eh. Mga baguhan pa kaming Kristiyano no. Banye-banyera, inuutang yan, mga minamahal. Tapos i-deliver, consignment, kukunin sa hapon lahat ng bayad. Ay, may utang siya, 2 banyera yata, basta malaki utang niya. Ay, di niya mabayaran. Sabi ko, brother, naniwala ka ba na ang Diyos kayo magbayad niyan? Oo naman. Sabi niya gano'n. Pumunta ngayon yung tao doon sa bahay niya. Sinisingil siya. Naniwala siya. Nag-uusap kami noon, ha? After 2 days, pinuntahan siya, sinisingil siya. Sabi niya, bro, wala pa akong pambayad ngayon. Ay, kasi kasama namin sa hayo yon. Doon ako pupunta lagi siya para hayayain siya sa hayo. Bata pa siyang Kristiyano. Sabi ko, Brad, huwag ka mag-alala. Ang ating Diyos, kayang bayaran yan. Amen? Isang araw, bumalik uli yung pinagkakautangan niya. Anong sabi? Brad, salamat, binayaran mo rin ako. Sabi niya, hindi naman ako nagbayad. Binayaran ko rin siya. Tingnan mo. Tingnan mo ang gagawin ng Diyos sa problema mo. Amen? Tingnan mo yung gagawin niya. Huwag mong tignan yung gagawin mo. Ang tignan mo yung gagawin ng Diyos para tulungan ka sa iyong problema. Amen? Kasi, tayo kasi minsan, mga minuhan, nawawala tayo dun sa, para bang imbis na magpuri ka na lang, inisip mo na inisip problema mo, hindi ka nakapagpuri. Dito nga, may nakita ko eh. Oh, may pagpapalag dumating, wala namang ginastos. Kaya nga pag binabati ko eh, gamitin na natin yan. Di ba? Ay, ganun talaga ang Diyos eh. Wala tayong magagawa ron. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos, yung kailangan mo ibibigay niya. Diba? Tayo pong lahat tayo umawit, mga minawal. Baka tayo magahin na nito. O, baka umaba eh. Nakakatuwa kasi ang mahal pa yun. Pag makikita mo yung mga pagpapala sa mga kapatid natin, makikita mo kung paano siya pinagpala. Amen? Isang tamang tayo. Prayer ka ng prayer ng gano'n. Bigyan mo ako ng mahal ganito, mahal pa ito.
Ay, yung kapatid mo hindi man dumadalagin, ay dumating na. Amen? Gusto lang kasi ng Diyos na maging maligaya ang anak niya. Kasi unang-una dapat matuwa tayong naglilingkod sa Diyos kahit may pagsubok. Lagi ka natutuwa sa Diyos. Huwag ka magmumurmur kahit sa kaisipan mo, sa damdamin mo. Salamat, mahal na Panginoon, sa trials. Amen? Salamat sa blessing mo sa akin, mahal na Panginoon. Salamat sa katugunan ng panalangin. Ang puso ko'y dinudulog Sa sa iyo. iyo. Amen. Nagpapakumbaba, nagsususuan mo. Pagkakapatin mo, ikaw mamasdan, makaningin ka at sa'yo ay pumisan. Amen. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusunod mo. Pagdapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Pagarihan mo kami, mahal. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes. Ilapit natin mga minamahal ang ating puso sa mahal na Panginoon. Pagkumbaba't nagsusunod mo. Pagdapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsuka. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Lubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsikap. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, amen, Jesus. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. God bless you, wife. Mga minamahal. Ilapit natin yung puso natin sa mahal na Panginoon. Ang katotohanan, mga kapatid, ang ating panalangin, araw at gabi, yan ay pinakikinggan ng Diyos. Lagi niyang inaantay sa atin ngayon, nagsusumamo tayo sa Kanya. Nagpapakumbaba, humingi ng tulong para magampanan ng Kanyang kalooban.
Iniintay ng Diyos yan eh. Kasi yan yung tinutulong, pagpapakumbabang loob ng buong buo natin sa Kanya. Kasi pagka hindi natin ginawa yan, mga minamahal, tayo rin ang kawawa. Amen? Kaya lumapit tayo sa Diyos na nagpapakumbabang lubos. Amen? Tayo dumalangin. Opo, dakilang Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang biyaya mo sa amin, mahal na Panginoon. Bagamat kami may mga kanya-kanyang pagsubok, O Diyos, narito kami sa iyong paanan. Nagsusumamo, O Diyos. Tunay na sagana ng amin, wala kami magagawa, mahal na Panginoon. Buglodin mo kami, mahal na Panginoon, ng iyong dakilang pag-ibig. Tanggalin mo ang katisuran sa bawat isa sa amin, O Diyos. Sa mga pagsubok na dumadaan sa amin, mahal na Panginoon, naway manatili ang banal mong pag-ibig sa amin sa bawat isa. Sumaamin ka, O Diyos, tulungan mo kami sa aming mga problema, mahal na Panginoon. Ikaw nakakita ng aming panalangin sa iyong paanan, O Diyos. Pinansyal man to, physical, o sa aming mga negosyo, sa aming mga pangangailangang araw-araw, Diyos. Alam namin, hindi ka bingi sa aming prayer, mahal na Panginoon. Sa pangnatdalangin namin, mahal na Pastor. Huwag mo papaghinain ang aming pananampalataya, mahal na Panginoon. Lutasin mo ang aming problema upang maging malakas kami at makapaglingkod sa iyo ng tuloy-tuloy. Sa pangalan ni Jesus, thank you for answering our prayer, O God. Sa pangnatdalangin namin, mahal na Pastor, patatagin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Tunay na yung salita'y buhay. Yan ay para sa amin, mahal na Panginoon, para sa ikatututo ng amin. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga bagay na yung salita na yung aming naririnig sa tuwi-tuwi na, mahal na Panginoon. Itanim mo sa aming buhay ito, O Diyos. Gawin mo kaming nakaseparate sa sanlibutan ito. Hallelujah, ikaw ang aming Diyos na buhay, na susundin araw at gabi. Sa iyo kami nagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lord, gabayan mo kami, mahal na Panginoon. Anong aming ginagawa? Naway sa kalulhatian ng iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Padong po natin ating mga kamay sa ating ulo. Taboy natin lahat ng uri ng karamdaman. Lahat ng uri ng kahirapan. Taboy natin lahat ng mga problema natin. Taboy natin. Sa pangalan ni Jesus, opo dakilang Diyos sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, tinataboy namin ang cancer, TB, leukemia, diabetes, sakit sa puso, high blood, cast out, cast out, cast out, in me in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Di mo yung mga kahinaan, di mo yung karamdaman, di mo yung mga doubts in unbelief, cast out in me, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' demonyong kahirapan sa aming buhay, lumayas ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, demons of pride, cast out, cast out, cast out on me. In Jesus' name, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kami makatwiran sa aming paglilingkod sa iyo, mahal po ito. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo ba ito mayang mga minamahal? Unat natin ating mga kamay. Jump 3 times. Shout with the voice of triumph. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Good morning po mga minamahal.